Oras sa buong Pilipinas, ganap ng alas 6:48 ng umaga. Sa iba pang balita, na babahala naman ang alkalde ng Alicia Isabela sa epekto ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa mga magsasaka, lalo na ngayong nagsisimula na ang panahon ng anihan sa kanilang bayan. Ayon kay Alicia Mayor Joel Amos Alejandro, malaking bahagi ng gastos ng mga magsasaka ang ginagamit sa gasolina para sa kanilang mga makinarya at transportasyon ng ani. Kaya anumang pagtaas ng presyo nito ay direktang makakaapekto sa kanilang kabuhayan. Dahil dito, agad nagpatawag ng pagpupulong ang alkalde kasama mga may-ari at operator ng mga gasolinahan sa bayan upang pag-usapan ang issue sa presyo ng petrolyo at maiwasan ang posibleng pananamantala. Binigyan diin ng alkalde na maaari siyang magpatupad ng kaukulang aksyon laban sa mga oil companies na hindi susunod sa itinakdang presyo ng Department of Energy, kabilang na ang posibilidad ng pagpapasara sa mga establishmentong mapapatunayang lumalabag. Ayon pa sa alkalde, may mga naririnig ang ilang tanggapan o ang kanilang tanggapan hinggil sa umano'y hindi makatwirang pagtaas ng presyo ng petrolyo at may mga gasolinahan ding nagsasara. Bagamat marami na ang nagrereklamo, wala pa umanong formal complaint na naihahain sa kanilang tanggapan, kaya minabuti ng alkalde na kausapin muna mga may-ari ng gasolinahan upang mapakinggan ang magkabilang panig bago magsagawa ng aksyon. Ako yung nababahala rin dahil ngayon nag-uumpisa na yung anihan, pag mga ganyang nagkakataasan yung presyo at saka at the same time may nagsasarado, naapektuhan syempre ang ating mga farmers. Hiniling din ng alkalde sa mga oil company na magsumite ng listahan kung magkano ang kanilang presyo ng pagbili ng petrolyo mula sa kanilang mga suppliers upang masuri kung makatwiran ang kanilang ginagawang price adjustments. Unang-una, ako yung nag-request sa kanila ng mga kopya ng mga kung magkano yung mga presyo ng mga pagkakabili nila ng mga gasolina. Kasi ako naman lumaki rin ako sa gasolinahan. Ano? Alam ko naman yung mga sitwasyon ng mga ganyan. Alam ko yung mga ginagawa karamihan dyan na talagang intentionally hindi ka nagbebenta para antayin mo yung increases bago ka magbenta, antayin mo yung mag-adjust ka muna, mga ganon. So alam ko yung mga estratehiyang yan. Kaya sinabihan ko sila na aware ako dyan, kaya kung pwede, makisama naman sila, wag masyadong maging gahaman din. No? At nag-request ako ng mga kopya ng mga invoices nila galing from mga sources nila, suppliers nila, para makita ko kung ano yung mga unreasonable or unreasonable dun sa mga adjustments na ginagawa nila. Samantala, nagsasagawa na ng monitoring ang task force na binubuo ng mga empleyado ng lokal na pamahalaan at ng PNP Alicia upang bantayan ang presyo ng petrolyo sa mga gasolinahan. Mag-iikot ang mga ito sa mga establishmento upang matiyak na sumusunod ang mga ito sa tamang presyo at walang nagaganap na hoarding o pagtatago ng supply. May existing task force na tayo led by the Chief of Police natin, si Major Felix Mendoza. At ang instruction ko kanina, sabi ko kanina, umikot-ikot na kayo. So, nag-request din siya ng kasama mula sa LGU. So, it will be a joint force ng LGU employees at the PNP. Sabi ko sa kanila, as soon as possible. Kung hindi man ngayon, dapat bukas makapag-ikot-ikot na sila. Nakausap ko na yung mga gasoline station owners. So, wala nang dapat na ikabahala yung mga PNP at saka mga LGU natin na umikot. At the same time, sinabihan ko rin sa kanila na magpasensyahan sila kung makakatanggap sila ng mga love letter sa akin. mula bukas siguro, depende sa mga kung may mga findings ang mga PNP natin at saka LGU staff natin ng any violations. Dagdag pa ng alkalde, pinag-aaralan din ng lokal na pamahalaan ang posibilidad ng pagbibigay ng oil subsidy sa mga magsasaka kung magkakaroon ng tulong mula sa pambansang pamahalaan. IFM News.